Okay, mga ka-experiment, medyo wala pa tayong ma-experiment ngayon na mga battery. Wala pa tayong materialis. Hintay-hintay muna tayo ng budget. Ngayon, ang anuin natin ngayon, i-review natin muna itong yung lead acid battery natin na kinumpute natin kung hanggang ilan ang power energy na pwede natin makuha. Ito yung kuha natin. Sa computation natin, ang pwede natin makuha na energy sa 12 volts 200 ampere hour na battery na ay ito, 840. Ito yung lumabas sa computation natin. Bali, ito yung gina-distribute natin sa mga appliances natin. Ito, TV, 45 watts, audio oras, electric fan, 25 watts, yan, 6 hours. Ang under niya, tapos, LED bulb, 8 watts, tatlo, audio oras. Tapos, LED bulb na 5 watts, dalawa, 12 hours ang kuan niya, under niya. Bali, ito yun siya, ginamultiply natin, 45 times 1 times 8, itong labas niya. Ganun din dito. Tapos, nang makuha natin yung mga energy niya, ito na, gitotal natin dito, 822. Kaya, ito, kayang-kaya ng 12 volts, 200 ampere hour. Kasi itong nakukuha natin na energy sa kanya. Sobra pa ng konti dito sa consumption ng itong mga appliances. Siguro mga, ito, 822, 840, mga 18, more or less 18 watts hour ang kuha niya, diferensya. Jadi, may allowance pa. Maginhawa pa yung kuha natin dyan, battery natin. Ngayon, ang subukan naman natin mag-compute ay yung solar panel na kailangan na ma-full charge niya yung 12 volts, 200 ampere hour. Okay. Ano muna natin yung kuha natin. Ito siya. Medyo yan. Hindi na. Bali, ito ngayon yung solar panel natin. Para ma-compute natin, makuha natin yung wattage ng solar panel, kukunin natin yung full charge energy ng kwan. Ito yun siya, 2400. Bali, ito siya. Ito yung full charge niya. Bali dito, i-divide natin ito ng sun hour natin. Dito sa Pilipinas, 3 to 4 hours ang average. Sa buong taon yan. 3 to 4 hours daily. Sa buong taon, ito yung average niya. Okay. Then, sa Amerika, 3 to 5 ang kwan nila. Yung sun, yung sun hour nila. Dito sa Pilipinas, 3 to 4 yata. Ayun. Okay. Kaya itong lumabas, 2400 WH divided by 4 hour, ito maglabas 600 watts. Ibig sabihin, yan yung solar panel na required para ma-full charge na yung battery natin. Ito, battery natin na lead acid. Okay. Ito, sapat na ito para ma-full charge niya sa isang araw ito. Okay. Pero kung gusto mong bigyan ng allowance, pwede mo ipaabot ng 620 watts. Para at least
hindi masyado ano yung mahirapan yung kuan natin. Hindi sagad yung solar panel natin. May allowance pa siya. Mas malakas pa siya. Okay. So ito na siya. Kung itong gagamitin mo, okay lang. Kung ganito lang, okay rin. Kasi ito mga required. Ito, binigyan lang natin ng allowance na 20 watts. Okay? So, after makuha natin yung solar panel wattage, ang kukunin na natin sunod ay yung solar controller. Na pwede mag-control sa mga voltage na ibabato ng solar panel sa solar controller. So, halimbawa, kung itong gagamitin natin 620 watts na solar panel, bali, ito, 620 watts, i-divide mo sa voltage ng system, which is 12, kasi 12 volts yung kuha natin, setup natin. Kaya pag i-divide natin ito, ang magiging labas niya is 51.67 ampere. Yan ang required na para mag-control sa solar panel natin. Okay. Kung gamitin mo yung yung 600 watts na yan, ang magiging labas dito 50 point something. Yan. Almost pareho lang yan. Yung dahil ito wala namang ganyan na solar controller, kaya pwede natin gamitin ang 60 ampere dito. At least may allowance pa kasi sa maraming mga losses at saka yung mga inefficiency ng solar panel solar controller sa buong kuan na siya, setup na siya. Kaya ito na lang magagamit natin na kayang-kaya ng 60 ampere na solar controller yung 600 watts or 620 watts na solar panel. Kaya ganyan kadali ito ginasimplihan na natin kasi para madali maintindihan ng bawat isa. Kung i-detail pa natin masyado yung kuan niya, yan, kuminsan tinatamad yung manunood kasi pag-usapan yung kuan, yung mga figure or mga numbers, maraming nabuboring diyan. Kung sa klase pa, maraming inaantok. Kaya ginasimplihan na natin para bawat isa makarelate at saka madali niya maintindihan. So, ganyan na lang. So, mayroon tayong 12 volts 200 ampere na battery. Tapos meron na tayong solar panel na 600 watts or 620 watts. Meron na tayong 60 ampere na solar controller. Kaya yun, siguro sa next naman, yung kuan natin ang i-compute natin, yung inverter. Okay. Kaya hanggang dito na lang muna yung kuha natin. Sa susunod na lang yung inverter natin para konti-konti ang pag-compute natin para madali maintindihan. Okay? Hanggang dito na lang. Magandang hapon.